Hello, hello, hello. Magandang gabi pong muli. Ako po ulit si Kagawad Dax na Barangay 158 at meron lang tayong konting pag-usapan. Dahil minsan naguguluhan tayo kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng ordinansa at saka resolusyon. So, yun, pag-usapan natin. Explain natin ng konti. So, yun, start. Uh, Ordinance is a law created by the legislative body that possesses a general and permanent in character. So it is a law passed with directive and penalty. So ang ordinansa ay isang batas na aming ginagawa sa aming mga nasasakupan na may kaukulang parusa. Gumagawa kami ng mga ordinansa na kailangan ipatupad sa barangay dahil kinakailangan ng ipatupad. At pag ginawa namin po ito ay kailangan nating i-hearing. So kinakailangan may third hearing tsaka approval ng city bago siya ipatupad. So yun lamang ang ordinansa na sinasabi. So batas na may kaukulang parusa. So mga batas na kailangan nating ipatupad sa barangay na dapat sinunod at pag hindi sinunod ay may kaukulang penalty. Ang resolution naman na sinasabi ay a resolution is a declaration of sentiment or opinion of a lawmaking body on a specific matter. It is just an expression of our sentiment without force of the law. So a law with that we decided by the majority, or it is a law that should be decided by the majority of the sangguniang members. So ibig sabihin sa loobin at damdamin naming mga kagawad na walang nilalabag na batas na magkaroon sa isang barangay. So parang magkakaroon ng aksyon sa isang barangay o issue na dapat ipatupad sa barangay. So ang mga ninanais natin na mga magagawa, magiging projects or mga gusto nating magawa sa barangay ng mga opisyal ng barangay na ipatupad sa barangay. So yun, ang resolution din ay mga batas na pwede nating magawa sa barangay na kailangan natin iparating sa LGU para sa kanilang approval din. So ang pinagkaiba lang nila ay ang ordinansa ay may kaukulang parusa o penalty, ang resolution naman ay wala. So yun lang, napaka-short lang ng pinagkaiba niya. Yun lang. Penalty ang ordinansa, ang resolution naman ay wala. Ayun, so bakit ang mga kagawad ay pwedeng gumawa ng batas or mga ordinansa o resolusyon? So yun po, base sa local government code natin, ay yan po ay talaga ang trabaho ng isang kagawad, ang gumawa ng batas sa kanyang barangay. So ang ordinansa sa resolution ay ito yung pinaka-lowest hierarchy ng political law or local legislative unit or local legislative body. So yun yung pinakabababa. So parte tayo ng public corporation ng gobyerno natin, which is to a law-making government units. Ito ay delegasyon sa atin ng ating kongreso na tayo rin ay gumawa ng mga batas sa ating nasasakupan. So para tayong maliit na kongreso sa ating barangay, 'di ba? Tayo mga kongresista sa ating barangay. Kagaya din ng hindi lang naman pambarangay. Congress delegates also a law making unit sa ating mga sangguniang panlalawigan or provinces, sangguniang panglungsod, yung LGU, sangguniang bayan, the municipalities, at nga, ang pinakahuli dyan ay yung sangguniang pambarangay, which is dito tayo kabilang.
So again, we can enact an ordinance or a resolution. Ayan po ay trabaho natin. Within our parameters at applicable lang yan kung saan tayo or sa ating nasasakupan. Doon lang siya applicable yung ginagawa nating ordinance at saka resolution. So ano nga ba yung proseso niyan? So once na pag-usapan na ng sangguniang members ng isang resolution or ordinansa, approve na ng lahat at napirmahan na ng ating punong barangay, within 10 days or after 10 days of enactment ay kailangan natin ipasa niyan sa ating LGU for their review kung yung batas na or ordinansa or resolution ba na ginawa natin ay may consistent sa batas or may existing na ordinansa o resolution sa municipal or sa city na hindi na natin pwedeng gayahin or mag-file pa ng bago. So yun lang ang for review nila. Halimbawa, yun nga. Or kung wala naman or kahit na hindi siya na-approve or binalik halimbawa sa atin yung ordinance at saka resolution natin ginawa, may nakasaad po doon na komento or kailangan natin or message na kailangan natin, halimbawa merong dapat baguhin, meron silang recommendation for adjustments, amendments or modification bago pa siya i-approve. At habang hindi pa siya approve ay hindi pa po natin pwedeng ipatupad sa ating barangay kasi once na ginawa natin yun na wala pang approval ng LGU tapos pinatupad na natin ang ordinansa o resolution sa ating barangay, meron tayong nilabag na batas dyan na pwede tayong masuspend or ma-dismiss. So, antayin muna natin yung approval nila. Pero once naman na approve na yun, 10 days from the approval, ang ordinansa ay take effect na yun. Pwede natin siyang ipatupad. Pero bago natin ipatupad, kailangan nakaposte na siya sa bulletin board ng City Hall, ng Municipal Capitol, or sa ating barangay, or sa dalawang lugar kung saan nanonotice ng tao na kailangan mabasa. At kailangan din siyang i-post sa newspaper, local newspaper natin, or sa anumang general circulation ng city upang mabasa din ng iba na ito yung barangay na to ay nakagawa ay approve na ng ordinansa at resolution. So, yun yung proseso niyan. So, yun lang naman ang pinagkaiba nila. Muli, ang ordinansa ay isang batas na may kaukulang parusa. Ang resolution naman ay ang ating mga saloobin sa isang bagay sa ating barangay na kailangang aksyonan, na kailangan din nating iparating sa lungsod. So, yun lang, bago siya i-approve. So, yun, again, bago i-approve, ipatupad yung mga batas na yan na ginagawa natin, kailangan munang approve ng city para wala tayong mga malabag na batas. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba niya. Thank you so much for viewing. Good night, everyone. Bye-bye. Minsan gawa tayo ng sample. Okay? Bye.